mayroong kalakip na pag-ibig. Itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. It denotes higher degree of knowledge and understanding sa loob mismo ng iglesia. Kaya mayroong lalong mapalad na sinasabi ang magbigay kaysa sa binigyan. Hindi ibig sabihin walang kapalaran yung binigyan, yung tumanggap, yung nakatanggap ka ng biyaya galing sa Diyos na kinasangkapan niya yung nagbigay sa iyo, mapalad ka. Pero mas mapalad lang yung nagbigay kaysa sa tumanggap. Ngayon, kailan nangyayari na mapalad ang isang taong nagbibigay? Kung ang pagbibigay mo ay mayroong kalakip na pag-ibig, walang kalakip na paghahangad na ikaw ay mapuri o ikaw ay matanyag, at ang pagbibigay mo hindi para to please the sight of people, yung paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Yun ay mga kondisyong dapat na maisaalang-alang natin pagka tayo ay nagbibigay, mga kapatid. Yung pagbibigay na walang halong interes na mapuri o kaya ay gantihan ka nung binigyan mo. Yung pagbibigay na ang tanging layunin ay dahil sa pagsunod sa Diyos, sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Yung pagbibigay na yun, yun ang sinasabing lalong mapalad na pagbibigay. Lalong mapalad yung nagbibigay. Yun ang kinatutuparan nung lalong mapalad ang nagbigay kaysa sa tumanggap kung ang nagbibigay nasa mga kondisyong hinahanap ng Diyos sa Biblia. Hindi natin dapat maisipin na basta't nagbigay ka, mapalad ka. Kaya nga merong nagbibigay umaasa ng ganti, hindi ginaganti ng Diyos Kasi hindi inilagay dun sa talagang kondisyon ng Diyos. Minsan nagbibigay, pinagpaparangalan yung ibinigay. O kaya nagbigay, ipinaalam pa kung kani-kanino. O kaya nagbigay, merong ibang interes. Ayon. O kaya nagbigay, merong imbot na pansarili na gusto'y makinabang pa siya sa kanyang pagbibigay na higit pa dun sa ibinigay niya ang kanyang mapakinabang. So maraming mga interes ang tao. At lahat ng interes na yan, hindi makakaligtas yan sa salita ng Diyos. Pakiramdaman nyo sa sarili nyo, mga kapatid. Lahat ng pwedeng maramdaman ng tao, kaya nga naniniwala ako sa Biblia na ito hindi galing sa tao. Because it penetrates deep into the heart. So deep that it allows the separation of the spirit and the soul. Basahin natin yung Hebreo 4:12 hanggang 13. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Kung napansin mo yun, yung salita ng Diyos, walang nakatago ron Kaya nga kung babasahin mo Biblia, ibubulgar ng Biblia yung buong nararamdaman ng tao Yung kanyang pride, yung kanyang mga sikreto, yung kanyang mga iba't ibang bagay na hindi maaari niyang masabi sa tao, sa kapwa, ibubulgar ng Biblia. Kapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinman tabak na may dalawang talim, bumabaon
hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu. Napakalalim nun, kapatid na Luz. Para mapaghiwalay mo yung kaluluwa at espiritu, you are going to penetrate deep into the being of a man na walang karunungan ng tao na makagagawa. At yung sinabi niya sa 13, at ang lahat ng nilalang ay hayag sa kanyang paningin. Lahat ng bagay ay hubad at hayag sa harapan niya, sa mata ng niyang ating pagsusulitan. Kaya pag nagbasa ka ng Biblia, yung pinakamaliliit na mga intensyon ng puso na hindi ibinubulgar ng tao sa kapwa, mahahayag sa Biblia eh. Nasa Biblia. Makikita mo sa Biblia. Kaya nakikita mo, may nagbibigay, ang gusto mapuri. May nagbibigay, ang gusto magparangalan. May nagbibigay, gusto magpakitang tao. Paglilingkod sa paningin to please people. May nagbibigay, ang interest makinabang pa. May nagbibigay, walang ganong interest. May nagbibigay dahil sa pag-ibig. At yun ang tinutukoy ng apostol na si Pablo, na mapalad yaong nagbibigay kaysa tumatanggap. Yun ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, ang ating alamin mga kapatid, bakit mapalad? Kasi yung salitang mapalad, mas lalong mapalad, you have to solve in which manner or what manner can we be considered more when we give than those who are receiving what we are giving. Ano ba ang paraan at ano ba ang dahilan? Bakit mapalad? Mas mapalad. Hindi naman basta ganun, tapos na eh. Lalong mapalad ang nagbigay. You have to substantiate it. You have to justify. Bakit lalong mapalad yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap in those conditions na nagbibigay kang mula sa mabuting puso, wala kang masamang interes, nagbibigay ka dahil sa pag-ibig, hindi para mapuri ng tao, kundi para makasunod sa Diyos. Why in the world tinawag ng Biblia na lalong mapalad yung nagbigay kaysa doon sa tumatanggap? Ano ang ibig sabihin na lalong kapalaran? Ano ini-emphasize ng Panginoon sa Kristo? So, natural may dahilan yun sa Biblia. Tuklasin natin ngayon ang dahilan bakit lalong mapalad yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Basahin natin ang 2 Korinto 9:10. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Pagka pala nagbibigay ka, meron pang mas mahusay kung magbigay kaysa sa iyo eh. Sino po yun, Badeli? Yung nagbibigay ng binhi sa naghahasik, yung nagbibigay ng tinapay na pinakapagkain, sino ba yun? Ang Diyos po. Ayon. Merong nagbibigay na hindi nangangailangan mong gantihin eh. Amen po. At merong nagbibigay na hindi nauubusan ng ibibigay, kapatid na Luz. Tama po. Kahit lahat ng tao, pwede niyang bigyan ng sufficient eh. Hindi siya magkukulang. Yun ang Diyos. Pag ikaw ay natutong magbigay ng buong puso dahil sa pagsunod, ang pangako sa Biblia, ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Pagka pala nagbibigay ka, bibigyan ka rin. At ang magbibigay sa'yo na dapat mong asahan, huwag kang umasa ng ganti sa kaaway, huwag kang umasa ng ganti sa kapatid na binigyan mo,
Huwag kang umasa ng ganti, ng papuri, sa kanino mang nabigyan mo. Huwag kang umasa na ikaw ay gantihin nila ng anumang bagay. Dahil merong nakareserbang gaganti eh. Kaya nga mas mapalad ka kasi ang magbibigay sa'yo, wala kang maipipintas. Baka yung ibinigay mo nga, may maipintas pa eh. Pero yung magbibigay sa'yo ng tinapay na pinakapagkain at ng binhi upang ihasik, walang kakapinta-kapintasan kahit kapiraso. He is always sufficient and He can give you more than what you have been giving to others. Yun ang Diyos. Kaya mapalad ka, biro mo, bigyan ka ng Diyos. Bigyan ka lang ng mayaman maligaya na yung iba eh. Bigyan ka lang ng ng taong mas mayroong kakayahan kaysa sa'yo, maligaya ka na eh. Pero ang imaginin mo, bigyan ka nung may-ari ng lahat ng bagay na meron siyang maibibigay na hindi kayang ibigay ng iba, hindi kaya lalong mapalad nun, Sis Luz. Totoo po yun. Lalo talagang mapalad. Napakaswerte po pag ang Diyos ang nagbigay sa'yo. Yun nga po, pag ang nagbigay sa'yo, yung mayaman, masaya ka na dahil maganda na siguro maibibigay sa'yo nun dahil mayaman siya. Pero mayaman lang siya. Pero ang Diyos ang may-ari ng lahat-lahat ng mga bagay at yung pwedeng ibigay ng Diyos, hindi pwedeng ibigay ng mayaman kung minsan. Kaya po, napakaswerte pag ang Diyos ang magbibigay sa'yo. At hindi siya mauubusan ng ibibigay sa'yo. Kaya lalo po talaga. At meron siyang maibibigay na hindi kayang ibigay ng kahit na sino, kapatid na Luz. Amen po. Ayun. Gaya nung sabi ni San Pablo, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay, nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao. Kaya bang ibigay ng kahit na sino yan, kapatid na Luz? Ay, hindi po. Diyos lang po. Hindi kayang ibigay yon. Ang Diyos lang ang nakakapagbigay nun. At ito'y pangako ng Diyos, kaya niyang gawin. Kung nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, kaya niyang gawin eh. Basahin natin ang 2 Korinto 9:7, tuloy natin sa 8. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ayon, maliwanag yon. Magagawa ng Diyos dun sa nagbibigay na masaya. Magagawa ng Diyos na lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Magagawa naman ng Diyos talaga eh. Magagawa niya lahat ng biyaya sumagana sa kapatid na nagbibigay at nagbibigay ayon sa kondisyon ng Diyos. Hindi naman basta nagbibigay lang eh. Meron nga nagbibigay lang eh. Tapos umaasa sa ganti ng Diyos, wala siyang maasahan. Kasi wala ka sa kondisyon ng Diyos eh. Nagbigay ka nga, wala naman sa kondisyon. Ano aasahan mo? Pero kung nasa kondisyon ka, nagbigay ka ng buong puso, nagbigay ka ng masaya, nagbigay ka na galing sa iyong pinagpagalan, nagbigay ka ng hindi ang interes mo ay mapuri ng tao, sabi ng Biblia, magagawa ng Diyos sa iyo na lahat ng biyaya sumagana. O hindi ka ba maswerte nun? Hindi ba lalong mapalad ka, kapatid na Luz? Totoo po yun. At baka gusto nyong itanong, sino ba ang pangunahin na may katungkulang magbigay sa iglesia?
Sino po ba? Yung iba ayaw nilang naririnig ito pero hindi naman pwedeng hindi natin babasahin ito. Basahin mo ang unang Timoteo 6:17 hanggang 19, Sis Luz. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo, na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Ayon. Sino ba ang pangunahing inatasan ng Diyos, kapatid na Luz, ng pagbibigay sa iglesia? Yung pong mga mayayaman sa sanglibutang ito, sabi ni San Pablo. Yan. Pero alam mo, karamihan sa mayaman ayaw naririnig yan eh. Totoo. Kaya nga sila yumaman, mararamot ang karamihan sa kanila eh. Opo. Ayaw nila na nagbibigay. Kaya nga yung kanilang puso, binabago ng Diyos sa aral. Alam ng Diyos yung mayayaman maramot, kaya ang sabi ng Diyos, yung mayayaman pagbilinan na maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Eh hindi kasi sila talaga maibigin sa pamamahagi at hindi sila handa sa pamimigay. Ang mayaman hindi handa sa pamimigay eh. Kung pag-aaralan mo kasaysayan ng Biblia, mas handang magbigay yung mahirap eh. Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit po, Brad Eli? Kaya mo, yung babaeng baon na walang kahit ano, 2 lepta lang halos 1 beles. Ibinigay lahat yung nasa kanya. Di ba? Tama po. At tinan mo yung mga taga Macedonia na nasa malalim na karukhaan, eh nagbigay ng higit pa sa kanilang kaya. Sa kasaysayan ng Biblia, ang mas matinding magbigay yung mga wala eh. Totoo po yun. Pero wala kang makitang mayaman sa kasaysayan ng Biblia na ibinigay lahat ng nasa kanya. Merong isang inutusan si Kristo na gusto mo bang maging sakdal? Sige, pagbili mo lahat yung tinatangkilik mo, ibigay mo sa mga dukha. At tapos sumunod ka sa akin. Tumalikod eh. Ang ibig sabihin, talagang hindi nakahanda ang karamihang mayaman na magbigay. Lalo na kung ibibigay lahat. Ano? Bibigay ko lahat. Di wala na yung anak ko, wala nang mana. Oh, tamo? Ganon. Ganon ang kanilang thinking eh. Pero sa Biblia, ang inuutusan ng Diyos, yung mga mayayaman sa iglesia, sila ang pangunahing inutusang magbigay eh. Maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Kaya yung mga kapatid na may kaya, yung mayayaman, may maibibigay, huwag kayong magdadamot. Akala natin yung basta't ang utos magbigay, para bang kung gusto magbigay, magbigay. Kung ayaw, wag. Hindi ganon ang utos, mga kapatid. Hindi ganon ang utos. Ang utos, obligasyon. Kaya yan po ang dahilan kung bakit sinasabing mapalad, mas lalong mapalad yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ang ating tanong, sino naman ang mga tumatanggap na hindi mapalad, kapatid na Luz? Sino naman po ba? Akala nung iba, basta tumanggap ka, okay lang. Basahin natin ang 23:8 ng Exodo. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol
ay bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. Hindi pa naman lahat ng tumatanggap mapalad Meron tatanggap, mabubulag at masisira. Sino yon, Sis Luz? Yung pong mga tumatanggap ng suhol. Ayun. kagaya nung mangkukulam na kumulam sa akin. Dahil sa suhol ni Willie, ayun na, nabulag na. Di ba ganon? Tama po. Totoo po yan. Kaya hindi lahat ng tumatanggap mapalad May tumatanggap, ang tinatanggap niya lason para sa kanya. Kung mo nakikita niya yung salapi, yung pakinabang, hindi niya nakita yung maidudulot nito, nakasamaan. Yan ang mga tumatanggap na walang kapalaran kahit kapiraso. Kaya ng tumatanggap ng suhol, meron pang isa, Sis Luz. Sino pa po? Hulaan mo, kapatid na Mela, kung babasahin ni Sis Luz, sa 10 at 11 ng ikalawang Juan. Ikalawang Juan. Jis. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. At tinan mo, walang kapalaran pala itong tatanggap. Opo. Naintindihan mo, kapatid na Mel? Opo, kapatid na Eli. Wala pong kapalaran po ang tatanggap dito sa ganitong klase po ng tao. Naalin yan? Pagka tumanggap po doon sa tao na ang itinuturong aral, yung taong magbibigay na ang daladalang aral, kapatid na Eli, ay kontra sa mga aral ng mga apostol o mga mangangaral po ng Panginoong Jesucristo. Tuturuan kita, kapatid na Mel. Sabi ni San Juan, kung dumating sa inyo ang sinuman, kay anak mo, kay asawa mo, kay kaibigan mo, kay manggagawa, hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Bakit? Ang nagbibigay sa iyo niyan, demonyo Paano po yun, kapatid na Eli? Hindi ba yung mga masasamang mangangaral ng demonyo yun? Tapos pinapunta sa bahay mo, tatanggapin mo ba yung bigay ni Satanas? Naku po, oo nga po. Ganun po pala yun. Sapagkat ang tumatanggap sa kanya, nadadamay sa kanyang masasamang gawa. Kita mo, na-impluensyahan ka ng dyablo pag tinanggap mo yung sugo ng demonyo. Kaya yung si Willie Santiago, si Ber Santiago, mga kapatid, huwag niyong tatanggapin sa bahay niyo. Kawawa kayo pag tinanggap niyo yung ganyang mga bigay ng demonyo. Bigay ng demonyo yan Yang mga taong masasama, galing sa demonyo yan. Kaya ang sabi ng Biblia, kung dumating sa inyo ang sino man, hindi dala ang aral na ito, huwag niyong tanggapin sa bahay. Kasi pag tinanggap mo, malas mo. Kaya hindi lahat ng tumatanggap maswerte o mapalad May tumatanggap sa kasamaan para sa'yo. Kasi pagka tinanggap mo yung bigay ng demonyo, madadamay ka sa demonyo. Kaya yan yung nagbibigay at saka yung tumatanggap na walang kapalaran kahit sa piraso. Tama po. Nare-realize mo, kapatid na Luz? Opo, Brad Eli, pareho sila, yung nagbibigay at saka yung tumatanggap na walang kapalaran kahit kapiraso dahil yung nagbibigay, sugo ng demonyo. Doon sa binibigyan na tumanggap naman doon sa sugo ng demonyo, malas niya dahil nadamay siya
dun sa impluensya ng demonyo sa kanya. Dahil pinapunta yung sugo ng demonyo, tinanggap naman niya. Kaya pareho po silang malas. Yon. Ngayon, alam mo naman kung sino yung tumatanggap na mapalad. Sino naman po yun? Basahin natin ang Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba mapalad yang tatanggap yan? Ang Diyos pala, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. O ano ang sabi dun sa tatanggap sa ibinigay na anak? Sa 1:12. Datapwat, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Ayun, kaya merong action Binigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak, ni-receive naman, sabi dun sa tumanggap, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, binigyan niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Di ba ganon, Sis Luz? Tama po. Kaya yan ang mapalad na tumanggap. Ang natanggap mo'y si Kristo, ang Diyos ang nagbigay. Yan ang tumanggap na mapalad. No? Amen. Nagbigay ang Diyos, tinanggap mo naman. Pero, merong malas. Sino po yung malas? 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Nakita mo? Meron palang malas Walang swerte. Bakit? Pumarito yung anak, binigay ng ama. Mas gusto pa nung iba yung kadiliman kaysa sa ilaw. Opo. Basahin mo yung Gis. 1:10 ng Juan. 1 Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibutay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. 11. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayan, yun ang malas. Yung mga Israelita na pinuntahan niya, naparito siya sa sariling kanya, siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Swerte naman ng mga Pilipino na tumanggap, Sis Luz. Amen po. Totoo po yan. Hindi tayo ang pangunahing pinuntahan ni Kristo, ang pinuntahan niyang una, yung Israel. Pero hindi siya tinanggap doon. Pero nung makarating ang aral ni Kristo sa Pilipinas, salamat sa Diyos, natanggap natin ang aral na ito. Amen. Salamat sa Diyos. Merong mga may mga tumanggap na mapalad kapatid na Luz. Opo, Brad Eli. Mapalad yung mga kapatid na tumatanggap kay Kristo. Yung sinasabi sa Biblia na ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Salamat sa Diyos, nakatanggap tayo. At ang natanggap natin, yung tunay na Kristo, kapatid na Luz. Amen Hindi po. ang natanggap natin yung Kristo ni Kibuloy, na may diferensya utak, kapatid na Luz. Bakit po niyo sinabi may diferensya utak ng Kristo ni Kibuloy?
Biro mo ba naman daw, aalisin daw yung kanyang trono sa paraiso, ililipat sa Davao. Hindi ba malaki sira ng kukote nun? Totoo po yun. Nasa paraiso na ilalagay pa sa Davao, may abusayap dun. Di ba ganon, Sis Luz? Tamang-tama po yun. Basahin mo yung kanilang website. Sige po, ipakita nga natin yung website nila. Yan. But our mother is the New Jerusalem that comes from above. It is the kingdom of God with a spirit that says, "Not my will, but thy will be done in our lives, Father." He has chosen Davao City to become his New Jerusalem. The New Jerusalem will become the center of the universe. God's throne will be moved from the third heaven to this earth. Tingnan mo, tamang-tama yung salita sa Biblia diyang kay Kibuloy Alin po dun? Yung nasa 3:19 ng Pilipos, Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. kung di makalupa isip niyan, bibiro mo nasa langit na yung trono ng Diyos dadalhin daw at ibababa sa Davao at yun daw ang gagawing center of the universe. O hindi ba kaisipang panlupa yan na pati ang Diyos hikayatin mo pumunta na rito sa lupa? Ang hikayat ng Diyos, inaanyayahan ka sa kanyang kaharian sa langit. Yun ang pangako niya doon sa magnanakaw sasama kita sa paraiso. Abay si Kibuloy naman maghintay ka rito, dadaling ko ang paraiso rito. Parang gano'n. Di ba gano'n? Baliktad ang utak ni Kristo ni Kibuloy, di ba? Totoo po yun. Ang Diyos, dadaling ka niya dun sa langit, aalis ka niya sa lupa. Si Kibuloy naman, yung nasa langit na paraiso, dadalhin niya sa lupa. Baligtad po talaga sila ng Diyos.